Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo, Willa. Maawa ka sa dignidad mo at lisanin mo na ang kasawila bago ka pakalad ka rin ng mga pulis sa labas. Ang boses ni Octavio ay parang isang malamig na hampas ng hangin na bumasag sa kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng malawak na bulwagan. Hawak-hawak ni Willa ang isang baso ng mamahaling champagne. Ang kanyang kabilang kamay ay nakahanda sanang itaas ito para sa isang toast para sa kanilang ikalimang-an bersaryo ng kasal. Ang kanyang suot na gown na yari sa pinakamahusay na seda ay tila naging isang mabigat na kadena na biglang sumakal sa kanyang paghinga. Sa paligid nila, ang mga matataas na tao sa lipunan, mga negosyante, mga kaibigan at maging ang mga tsismosang kapitbahay ay biglang nagbulungan. Ang kaninang masayang tugtog ng biolin ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat pader ng kasawila ay nakikiramay sa biglang pagguho ng mundo ng kanyang may-ari. Dahan-dahang ibinaba ni Willa ang kanyang tingin sa sahig kung saan inihagis ni Doña Solita ang kanyang biyenan ang isang makapal na folder. Ang pulang tatak ng Notice of Levy ay tila isang bukas na sugat sa gitna ng puting papel. Ano ito, Octavio? Anibersaryo natin na yon. Nagbiro ka naman ba? Pabulong na tanong ni Willa. Ang kanyang boses ay nanginginig tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Ngunit ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan, ay hindi man lang kumurap. Hindi ito biro, Willa. Ang Casa Willa ay nakapangalan sa kumpanya ng pamilya ko bilang collateral. At dahil sa mga maling desisyon mo sa negosyo, kailangang bawiin ng bangko ang ari-ariang ito. Utang ito ng pamilya namin na ikaw ang dahilan kung bakit hindi mabayaran. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Solita habang hinihimas ang kanyang mamahaling perlas. Huwag ka nang umarte, Willa. Masyado kang naging kampante sa yaman na akala mo ay sa iyo lang. Isang hamak na OFW ka lang sa Singapore na nakaswerte. Akala mo ba ay sapat na ang pera mo para mapantayan ang danggal ng mga alkantara? Ngayon lumayas ka na sa pamamahay na ito bago ko pa ipamuka sa lahat kung gaano ka kadumi. Naramdaman ni Willa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang basong kristal na hawak niya ay unti-unting nadudulas sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito binitawan. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo habang ang bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo sa ibang bansa ay mabilis na naglakbay sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat gabing hindi siya nakatulog sa pagtatrabaho para lamang mabili ang lupang ito at maitayo ang Casa Willa para sa kanyang mga magulang na pumanaw na lahat ng iyon ay tila naging abo sa isang iglap. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang ingay ng mga bulungan sa paligid ay naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog mahapdi at tuyong-tuyo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagsigawan sa lahat na siya ang nagbayad ng bawat pako at semento ng mansyong ito. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos sa pait ng katotohanan. Napatingin siya kay Eulalia, ang kanyang matalik na kaibigan na nakatayo lang sa gilid ni Octavio. Inaasahan niyang lalapit ito hahawakan ng kanyang kamay o ipagtatanggol siya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Eulalia ay hindi awa, kundi isang lihim na tagumpay na nakatago sa likod ng isang pekeng malungkot na mukha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Willa ang dahan-dahang pagdurog ng kanyang puso mula sa loob. Hindi ito ang sakit ng isang sugat na madaling maghihilom. Ito ay ang sakit ng isang kaluluwang unti-unting pinapatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ari-arian. Ang Casa Willa, ang kanyang palasyo, ay biglang naging isang malamig na libingan ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahan niyang binitawan ng baso. Ang pagbagsak nito sa makinis na sahig ay hindi lumika ng basag na tunog dahil sinalo ito ng makapal na carpet, tila ba ayaw nitong magising ang mga taong nanonood sa kanyang pagbagsak. Tumingala si Willa,
tinitigan ng kanyang asawa ng diretso sa mga mata, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsisimulang magbago mula sa pagiging biktima patungo sa isang bagay na mas matigas pa sa bato. Ito ba ang halaga ng 5 taon nating pagsasama, Octavio? Ang itapon ako sa kalsada gamit ang mga kasinungalingang kayo rin ang gumawa. Ang kanyang tanong ay tila isang multong naglalakbay sa buong silid. Walang sumasagot, tanging ang malamig na tingin lamang ng mga taong naghahangad ng kanyang pagbagsak. Hanggang kailan kailangan magtiis ng isang babae bago niya mapagtanto na ang bahay na itinayo niya sa pag-ibig ay naging isang bitag pala para sa kanyang sariling danggal. Ang akala kong pinakaligtas na lugar sa mundo ay siya pa lang. Dulo ng talim na lalaslas sa aking puso ng paulit-ulit. Naglalakad si Willa sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang suot na gown na kanina lang ay simbolo ng karangyaan, ngayon ay basang-basa at nakalaylay sa putikan, tila isang pakpak ng ibon na binali at itinapon sa dumi. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat, hindi dahil sa basang tela, kundi dahil sa bawat alaala ng 5 taong pagpapanggap ni Octavio na ngayon ay unti-unting dinudurog ang kanyang pagkatao. Huminto siya sa tapat ng isang pamilyar na gate. Ang bahay ni Eulalia. Sa gitna ng dilim at lamig, ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan, ang tanging liwanag na pinanghahawakan niya. Eulalia, kailangan kita. Ikaw na lang ang meron ako. Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya maidampi ang kanyang daliri sa doorbell, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Doon sa gilid ng garahe ni Eulalia, nakaparada ang itim na sasakyan ni Octavio. Ang sasakyang binili ni Willa bilang regalo sa kaarawan nito noong nakaraang taon. Naramdaman ni Willa ang panlalamig ng kanyang buong katawan na mas matindi pa sa lamig ng ulan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng silid tanggapan na bahagyang nakabukas. Ang bawat yabag niya sa basang damuhan ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Octavio, honey, are you sure? Naligal na lahat? Baka makahanap ng butas ang abogado ni Willa. Narinig niyang boses ni Eulalia. Hindi ito ang boses ng kaibigang nag-aalala. Ito ay boses ng isang babaeng puno ng kasakiman at malanding kumpiyansa. Don't worry, baby. I managed everything. Iyon namang si Willa masyadong mapagtiwala. She really thought those papers were for the business expansion. Hindi niya alam she was signing her own eviction notice. Sagot ni Octavio na sinundan ng isang malakas na tawa. That 180 million peso mansion is finally ours. After this, we can live the life we've always wanted. Wala nang OFW wife na kailangang pagsilbihan. Naramdaman ni Willa ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa semento sa tindi ng sakit. Ang bawat salita ni Octavio ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang Casa Willa, ang kanyang pangarap, ang kanyang mitiin para sa kanyang mga magulang, ay naging isang premyo lamang para sa kataksilan ng 2 taong pinakamahal niya. Hindi niya namalaya na dahan-dahan na siyang umaatras. Ang bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay tila pag-iwan sa huling piraso ng kanyang pagkatao na marunong pang magmahal. Tumakbo siya. Tumakbo siya hanggang sa ang kanyang mga paa ay mapagod, hanggang sa ang dilim ng gabi ay tuluyan na siyang lamunin. Napadpad siya sa isang maduming eskinita sa tapat ng isang lumang motel na may kumukutitap na ilaw na neon. Ang amoy ng luma at masang semento ay sumalubong sa kanya. Sa loob ng maliit na silid na yon, kung saan ang kama ay may amoy ng murang sabon at ang dingding ay puno ng mansa, doon lamang siya tuluyang bumigay. Napaupo si Willa sa gilid ng kama. Ang telang seda ng kanyang gown ay dumikit sa maruming punda ng unan. Napatingin siya sa palikid isang silid na nagkakahalaga lamang ng 500 piso. Isang malaking sampal mula sa kanyang 180 million peso na mansyon.
Isang hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib na sinundan ng isa pa hanggang sa ang buong silid ay mapuno ng tunog ng kanyang paghagulgol. Hindi ito iyak ng isang talunan. Ito ay iyak ng isang pusong pinapatay ang bawat hibla ng awa para sa kanyang mga kaaway. Tumayo siya at humarap sa maliit at may lamat na salamin sa loob ng banyo. Ang kanyang makeup ay kalat na sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng gulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya ang kanyang mga mata. Ang dating liwanag ng pag-ibig at pagtitiwala ay napalitan ng isang malamig at madilim na kislap ng determinasyon. Akala niyo ay natapos niyo na ako. Bulong niya sa salamin. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at puno ng panganib. Ngunit hindi niyo alam ang bawat sentimong ninakaw niyo, ang bawat luhang pumatak sa gabing ito, ay paniningilin ko sa inyo ng may interes. I will take back Casa Willa, and I will watch you crawl in the dirt, just like what you did to me tonight. Ang sing-sing-ning na ito ang huling alaala ng isang kasinungalingang itiluring kong langit. Ngunit ngayon, ito na ang magiging mitsa ng inyong impyerno. Nakatitig si Willa sa kanyang wedding ring habang nakaupo sa gilid ng hamak na kama sa motel. Ang kislap ng brilyante ay tila ng unghutya sa kanyang kalagayan, isang babaeng nagmamay-ari ng mansyong nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ngunit na yon ay hindi man lang makabili ng maayos na hapunan. Naramdaman niya ang panging inig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahang hinuhubog ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng pagdausdos ng ginto sa kanyang balat ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pagkatao na nagmamahal pa kay Octavio. Sa loob ng isang madilim at masikip na sanglaan sa kanto ng avenida, hinarap ni Willa ang mapanuring tingin ng tindero. Isang malaking sampal sa kanyang dangal ang makitang tinitimbang ang simbolo ng kanyang sumpa sa halagang bariya lang kung ikukumpara sa tunay nitong halaga. I'll take it, madiing sabi ni Willa nang iabot sa kanya ang ilang bundle ng tig-1,000 piso. Ang tunog ng makinang nagbibilang ng pera ay tila isang hudyat na ang negosasyong ito ay hindi lamang para sa pera, kundi para sa kanyang kalayaan. Bumalik siya sa motel at humarap muli sa salamin. Hawak niya ang isang matalim na gunting. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Octavio gabi-gabi. Ang bawat tunog ng pagtalim ng gunting sa bawat hibla ng kanyang buhok ay tila isang himig ng paglaya. Nang matapos siya, isang bagong Willa ang humarap sa kanya, maikli ang buhok, matalas ang panga, at may mga matang tila nagniningas na uling. Inilabas niya ang kanyang laptop at binuksan ang isang nakatagong folder. Dahil sa kanyang pagiging maingat bilang negosyante, naglagay siya ng mga nanny cams sa Casa Willa na hindi alam ng kahit sino maging ng asawa niya. Ang screen ay nagpakita ng kasalukuyang tagpo sa kanyang mansyon. Nakita niya si Doña Sulita na nakaupo sa kanyang paboritong silya umiinom ng mamahaling alak at tumatawa habang pinagmamasdan ang mga tauhan na naglalabas ng mga gamit ni Willa. Ilingon niyo yan sa labas, ang bahong basura ng babaeng yan, nakakasulasok sa Casa Willa. Narinig niyang sigaw ni Doña Sulita sa speaker ng laptop. Madahan-dahan naman, baka may makakita sa atin. Narinig niyang sagot ni Octavio abang papasok sa frame, yakap-yakap si Eulalia mula sa likuran. Whatever, Octavio. Actually, dapat nga ay sunugin na lahat ng gamit ng squatter na yan. We need to redecorate this place para magmukhang totoong palasyo ng mga Alcantara. Dagdag ni Eulalia sabay halik sa pisingi ni Octavio. Naramdaman ni Willa ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, isang malamig na inti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang numero ng isang abogadong matagal na niyang kilala sa Singapore, isang taong pinagkakautangan niya ng loob at tanging makakatulong sa kanya sa labanang ito. Ati Santos, it's Willa. The plan is in motion. I need the forensic accountant we talked about and attorney
Tell the bank to proceed with the secret freeze on the corporate accounts of Alcantara Holdings. Let them think they won, for now. Ang pinakamasakit na saksak ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa kamay na dati mong hinawakan ng mahigpit para iligtas sa hukay ng hirap. Habang nakasuot ng malaking face mask, kupas na sombrero at maluwag na uniforme ng isang utility worker, dahan-dahang humakbang si Willa papasok sa gate ng Casa Willa. Ang bawat hakbang niya sa batong daanan na siya mismo ang pumili ng disenyo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga pluma para sa milyon-milyong kontrata, na yon ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang timba at mop. Hindi siya nakikilala ng mga bagong security guard na kinuha ni Octavio. Para sa kanila, isa lamang siyang anino, isang hamak na tagalinis na walang muka at walang boses. Habang nagpupunas ng sahig sa tapat ng library, biglang bumalik sa kanyang gunita ang nakaraan sa Singapore, 10 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang isang batang Eulalia na umiiyak sa isang sulok ng maliit nilang dormitor, dahil wala itong pambayad sa upa at balak ng itapon ng kanilang landlord. Sa mga sandaling iyon, ibinigay ni Willa ang huli niyang pera. Pero dapat sana ay pambili niya ng gamot para sa sarili niyang sakit, para lang hindi mapahamak ang kaibigan. Makasama tayo sa hirap, Will. Makasama rin tayo sa ginhawa. Iyon ang pangakong binitawan ni Eulalia noon habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Ang gunita ay biglang nabura nang marinig ni Willa ang matunog na yabag ng mamahaling sapatos. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring abala sa paglilinis ng baseboard. Siguraduhin niyo na walang alikabok dito. Darating ang mga appraiser bukas para sa auction, bulyaw ni Eulalia. Nakatayo ito ilang pulgada lang ang layo kay Willa. Amoy na amoy ni Willa ang mamahaling pabango na siya rin ang nagregalo rito nung huling kaarawan nito. And you cleaner, bilisan mo riyan. Pagkatapos mo rito, pumunta ka sa library at linisin mo ang lumang mesa roon. Huwag kang maglalakas loob na buksan ang mga drawer, kundi ipapakulong kita. Naramdaman ni Willa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Library. Doon nakalagay ang narrow desk na ipinamana pa ng kanyang ama, ang mesang naglalaman ng lihim na compartment kung saan nakatago ang mga dokumento ng pagbili sa Casa Willa bago pa ang kasal. Nang makaalis si Eulalia, dahan-dahang pumasok si Willa sa library. Ngunit tumigil ang kanyang mundo nang makita ang isang pamilyar na bagay sa ibabaw ng lamesa. Ang huling litrato ng kanyang mga magulang, ang litratong huling makita niyang nakasabit ng maayos sa dingding ngayon, ay ginagamit na lamang ni Doña Solita bilang lapatan ng mainit na tasa ng kape. Ang puting mansanang namuong gatas at kape ay unti-unting sumisira sa mukha ng kanyang ina sa larawan. Isang tahimik na hikbi ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit agad niyang kinagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Hindi lang ang kanyang yaman ang ninanakaw ng mga ito. Pati ang danggal ng kanyang mga yumaong magulang ay tinatapakan ng mga ito ng walang pakundangan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Octavio na may kausap sa telpono. Walang oras para magtago si Willa sa labas ng silid. Mabilis siyang lumuhod sa gilid ng naradesk at isinubsob ang mukha sa pagpupunas ng mga paa ng mesa. Yes, Ate Cruz. Siguraduhin mong hindi lilitaw ang original title sa auction. I have the marked contract here. Kapag naibenta na ang mesa, kasama na ring mawawala ang huling ebidensya ni Willa. Wika ni Octavio habang dahan-dahang lumalapit sa kinalalagyan ni Willa. Wait, who are you? Bakit na yon lang kita? Ang pinakamatamis na pain ay ang ibigay sa iyong kaaway, ang mismong bagay na inaakala nilang magliligtas sa kanila habang dahan-dahang hinihigpitan ng tali sa kanilang mga leeg. Napatitig si Octavio sa mga mata ni Willa sa ilalim ng kupas na sombrero. Naramdaman ni Willa ang butil ng pawis na gumagapang mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang panga. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit bago pa man mahawakan ni Octavio ang kanyang mukha, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang nanggaling sa labas ng library. Octavio, anak, yung vase na binili ko sa Paris, nabasag nitong tangang katulong na ito. Sigaw ni Doña Solita mula sa pasilyo. Dahil sa gulat, agad na lumingon si Octavio. Wait lang, mapumarito na ako. Mabilis na sabi ni Octavio bago tuluyang lumabas ng silid. Nakahinga ng malalim si Willa. Alam niyang si Manang Rosa ang gumawa ng ingay na iyon para iligtas siya. Mabilis niyang kinuha ang isang folder na may kulay asul na etiketa ang marked document na sadyang inihanda niya at isinuksok ito sa pagitan ng mga lumang libro sa likod ng Nara desk. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang sa oras na makita yon ni Octavio, aakalain nilang yon ang susi para tuluyang makuha ang lahat ng yaman ni Willa ng legal. Paglabas ni Willa sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang maliit na silid sa motel at binuksan ang laptop. Pinagmamasdan niya sa screen ang pagbabalik ni Octavio sa library. Kasunod nito si Eulalia na tila isang aninong laging nakabuntot. Octavio, ano yung tinitingnan mo kanina? Tanong ni Eulalia, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Bakit parang may itinatago ka sa akin? Wala, Eulalia. Masyado ka lang praning, sagot ni Octavio habang pilit na binubuksan ang isa sa mga drawer ng mesa. Hahanapin ko lang yung listahan ng mga bidders para sa auction bukas. Kailangan nating masiguro na ang mga tauhan lang natin ang makakakuha ng mga importanteng gamit. Nakita ni Willa sa camera ang sandaling nahanap ni Octavio ang asul na folder. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata nito, isang kislap ng kasakiman. Ngunit ang hindi alam ni Octavio, mabilis nitong itinago ang folder sa loob ng kanyang polo, malayo sa paningin ni Eulalia. Ang mist of distrust ay nagsisimula ng bumalot sa kanilang dalawa. Ang pagtitiwalang itinayo sa kataksilan ay dahan-dahan ng nagkakalamak. Kinabukasan, isang malaking truck ang pumarada sa harap ng Casa Willa. Ang mga tauhan ng auction house ay nagsimula ng maglabas ng mga muebles. Naramdaman ni Willa ang paninikip ng kanyang dibdib nang makitang binuhat ng 4 na lalaki ang Nara desk ng kanyang ama. Iyon ang huling piraso ng kanyang pamilya na nasa loob ng bahay na iyon. Ingatan niyo yan, napakaluma na niyan, pero malaki ang halaga niyan sa market, bulyaw ni Doña Solita habang pinapaypaya ng sarili. Sa wakas, mawawala na ang lahat ng amoy ng squatter sa bahay na ito. Everything must be new, everything must be Alcantara. Nakita rito, ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at sa sandaling huminto ang ikot ng mundo, ang katotohanan ay lilitaw na parang isang matalim na kidlat sa gitna ng kadiliman. Sa labas ng gate ng Casa Willa, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Nakatayo si Octavio sa gitna ng kalsada. Ang kanyang muka ay namumula sa galit, habang hinarap ang lalaki nakasuit at ang 2 pulis na humarang sa truck ng auction. Sa tabi niya si Doña Solita ay hindi tumitigil sa pagpaypay nang mabilis ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat taong nanonood sa kanila. Anong karapatan niyo na harangan ang truck na yan? This is private property and those items belong to the Alcantara estate, bulyaw ni Octavio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at kaba. Naramdaman niya ang asul na folder sa loob ng kanyang polo, ang folder na ninakaw niya sa library na tila ba nagiinit at gustong bumutas sa kanyang balat. Mr. Alcantara, I am representing the interests of a silent claimant. Malamig na tugon ng lalaki si Mr. Cruz. Inilabas niya ang isang dokumento na may tatak ng korte. Mayroon kaming temporary restraining order para sa lahat ng muebles na ilalabas sa bahay na ito. May ulat na ang ilan sa mga ito, partikular na ang Nara desk ay bahagi ng isang kaso ng falsification of documents and heritage theft. Heritage theft? Are you out of your mind? Sigaw ni Donna Solita habang humakbang palapit.
Ang mesang yan ay piraso ng kahoy lang at kami ang mga alkantara. Hindi kami nagnanakaw. Kami ang ninanakawan ng babaeng squatter na yon. Habang nagkakagulo sa labas si Eulalia, ay nananatiling tahimik sa likuran ni Octavio. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga pulis, kundi sa balisa at pawisang muka ng kanyang kasintahan. Napansin niya ang bahagyang pag-umbok sa dibdib ng polo ni Octavio. Isang matalas na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Octavio, ano yung nasa loob ng polo mo? Pabulong na tanong ni Eulalia sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Wala ito, Eulalia. Huwag mo na akong danyusim ngayon. Irritableng sagot ni Octavio nang hindi tumitingin sa kanya. Ang pag-iwas na yon ay tila isang kumpirmasyon para kay Eulalia. Ang pagtitiwalang binuo nila sa ibabaw ng pagkawasak ni Willa ay nagsisimula ng mabetak mula sa loob. Mula sa maliit na screen ng kanyang laptop sa motel, pinagmamasdan ni Willa ang bawat galaw nila. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen, tila ba dinadama ang malamig na salamin na naghihiwalay sa kanya sa eksena? Nakita niya ang takot sa mga mata ni Octavio at ang kawalang hiyaan ni Doña Solita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa isang sampal, kundi sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mo. Ang siyang mismong bumutas sa iyong puso, habang ikaw ay nakatalikod. Sa loob ng motel room, naramdaman ni Willa ang biglang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Sa screen ng kanyang laptop, ang imahe ng master bedroom ay biglang naging magulo tila mga aberya sa linya, hanggang sa tuluyan itong maging itim. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging nakabibingi. Ang kanyang mga daliri na nakapatong sa keyboard ay nagsimulang manginig. Hindi, wag na yon. Bulong niya ang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa itim na screen, tila umaasa na muling lilitaw ang liwanag. Ngunit tanging ang sarili niyang refleksyon na puno ng kaba ang kanyang nakikita. Samantala sa loob ng Casa Willa, ang tensyon ay parang isang kwerdas ng gitara na sobrang higit at anumang oras ay mapuputol. Hawak ni Octavio ang maliit na kamera na nakita sa smoke detector. Ang kanyang muka ay pinaghalong takot at pagkalito. I can't believe this. So all this time, binabantayan tayo ng squatter na yon, sigaw ni Doña Solita habang pabalik-balik sa sala. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang mga martilyong tumatama sa sentido ni Octavio. Octavio, do something baka, kung ano na ang nakita niyan. Ma-please, tumahimik ka muna, bulyaw ni Octavio, isang bagay na bihirang gawin ng lalaki sa kanyang ina. Lumingon siya kay Eulalia na kanina pa nakatitig sa kanya ng may malamig na mata. Eulalia, why are you looking at me like that? Hindi ko alam na may camera rito. Really, Octavio? O baka naman ikaw ang nagpalagay niyan para masiguro mong hindi kita lalamangan? Madiing tanong ni Eulalia. Humakbang siya palapit, ang bawat galaw niya ay puno ng banta. And don't think I didn't notice yung folder na isinuksok mo sa polo mo kanina. Ano yon? Is that the original contract? Akala ko ba partner tayo? Eulalia, business lang ito, okay? Huwag mong haluan ng selos. Depensa ni Octavio habang pilit na itinatago ang asul na folder sa kanyang likuan. Business. Pinagtataksilan mo ako, Octavio, after everything I did para makuha natin ang mansyong ito mula kay Willa. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingin ni Octavio. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon sapat na para mapatigil maging ang mga tauhan sa labas. Naramdaman ni Willa ang isang kakaibang uri ng sakit habang naririnig ang lahat sa pamamagitan ng natitira pang audio feed mula sa library. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sugat ng katotohanan ay nagsisimula ng bumuka para sa kanila. Ang pag-ibig na itinayo sa kataksilan ay unti-unti nang nagiging abo.
Ang bawat pako sa mansyong ito ay kinalawang na sa aking mga luha, ngunit sa bawat hibla ng kahoy ay nakatago ang katotohanang hindi nyo kailanman mananakaw. Habang nakaupo sa madilim na sulok ng kanyang silid sa motel na katuon ng pandinig ni Willa sa audio feed mula sa library ng Casa Willa. Ang tunog ng mga yabag na mabibigat na sapatos ng mga sheriff at pulis ay tila isang martilyo na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang mga palad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at nagniningning sa determinasyon. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang bitag na maingat niyang inihanda ay dahan-dahan nang nagsasara. Sa loob ng library ang hangin ay naging kasing pait ng abdo. Nakatayo si Octavio sa gitna ng silid, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, habang ang mga opisyal ng korte ay nagsimulang magbukas ng mga cabinet. Ang bawat kalansing ng mga susi at ang kaluskos ng mga papel ay tila hatol ng kamatayan para sa kanya. Officer, wala kaming itinatagong illegal na dokumento rito. This is all part of our business liquidation. Giit ni Octavio, ang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Ang asul na folder na nasa loob ng kanyang polo ay tila isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang dibdib. Octavio, huwag mo na kaming idamay sa kahihiyan mo. Biglang sigaw ni Eulalia. Humakbang siya palapit sa mga pulis, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunyari at peking takot. Officer, tignan niyo ang loob ng polo niya. May itinatago siyang folder. I think that's what you're looking for. Siya lang ang may pakana ng lahat ng ito. Naramdaman ni Willa ang isang mapait na tawa na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang Sacrifice Dilemma Engine ay gumagana ng perpekto itinalikuran na ni Eulalia ang kanyang kasabwat para iligtas ang sarili niyang balat. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag ay gumuho sa isang iglap dahil sa takot sa rehas na bakal. Marahas na kinuha ng mga pulis ang asul na folder mula sa polo ni Octavio. Nang buksan ito ng officer, hindi ang orihinal na titulo ng bahay ang lumabas, kundi ang mga marked documents na sadyang iniwan ni Willa. Mga peking kontrata na nagpapatunay ng sabwatan ni na Octavio at Eulalia sa paggawa ng peking notice of levy. Ano ito? This is not... Hindi ito yon, nauutal na sabi ni Octavio habang tinititigan ng mga papeles. Ipinasok ito ni Willa rito. Frame up ito. Ang pinakamadilim na lihim ay hindi nananatiling nakabaon sa lupa. Sumisibol ito na parang lason na unti-unting papatay sa mga nagtanim nito. Ang bawat tunog ng baston ni Doña Victoria sa marmol na sahig ng Casa Willa ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Sa loob ng motel room na patayo si Willa mula sa kanyang kinauupuan. Nanigas ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen ng laptop, pinagmamasdan ang matandang babaeng nakasuot ng itim na belo. Doña Victoria! Bulong ni Willa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at hindi maipaliwanag na pag-asa. Sa loob ng mansyon, ang ingay ng away ni na Octavio at Eulalia ay biglang naputol. Si Doña Solita ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang hawak na pepe ay dahan-dahang nalaglag sa sahig nang walang anumang tunog. Ina, paanong... Bakit ka narito? Nauutan na tanong ni Doña Solita. Ang kanyang boses na dati ay puno ng yabang. Ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Akala mo ba ay habang buhay mo akong maikukulong sa bahay ampunang malayo sa kabihasnan, Solita? Wika ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may autoridad na tila galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang belo, ipinapakita ang mukhang puno ng mga guhit ng hirap at pagtitiis. Sinabi niyo sa lahat na patay na ako para makuha niyo ang kontrol sa Alcantara Holdings.
Pero nakalimutan nyo na ang dugo ng mga Alcantara ay hindi basta-basta nauubos. Lumingon ang matanda sa naradesk na hawak pa rin ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan siyang lumapit dito. Ang kanyang mga nangangatal na daliri ay humaplos sa makinis at malamig na kahoy. Ang mesang ito ang saksi sa lahat ng panig ng inyong kataksilan, sabi ni Doña Victoria. Tumingin siya kay Octavio na ngayon ay nakatunggo na sa hiya. Octavio Apo, ang bawat sentimong ninakaw nyo kay Willa ay hindi para iligtas ang kumpanya. Alam ko kung saan nyo dinala ang pera. Inubos nyo ito sa pagsusugal at sa luho nyo, habang ang kumpanyang ipinamana ko ay hinayaan nyong mabulok. Mula sa audio feed naramdaman ni Willa ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang mist of distrust ay lalong lumalim. Hindi lang pala siya ang biktima rito. Ang sariling lola ni Octavio ay naging biktima rin ng kanilang kasakiman. Ang galit ni Willa ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pakikiramay para sa matanda. Hindi ka lang magnanakaw, Octavio. Traidor ka sa sumpa mo sa harap ng dambana at masahol ka pa sa hayop dahil nilason mo ang isip ng babaeng nagbigay sa iyo ng lahat. Ang boses ni Doña Victoria ay hindi malakas. Ngunit bawat salita ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kabaong ng tanggal ni Octavio. Sa loob ng motel room, naramdaman ni Willa ang biglang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Napakapit siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen. Ang katotohanang ibinunyag ng matanda ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa kanyang mga alaala. Kaya pala noong gabing yon, matapos ang kanilang hapunan, ay biglang naging mabigat ang kanyang talukap. Kaya pala ang kanyang pirma ay tila hindi dahil sa lito siya, kundi dahil sa kawalan siya ng malay. Ina, hindi totoo yan, sinisiraan mo lang kami, sigaw ni Doña Solita. Ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay at ang mabilis na pag-iwas ng kanyang tingin ay sapat na para malaman ng lahat ang katotohanan. Manahimik ka, Solita, narito ang ebidensya, wika ng opisyal, habang hawak ang maliit na video recorder mula sa lihim na compartment. Pinanood nila ang bawat segundo ng gabing yon sa maliit na screen ng gamit. Nakita ni Octavio ang sarili niya habang dahan-dahang inaalalayan ng isang tila tulog na Willa, ginagagaya ng kamay nito para pirmahan ng dokumentong maglilipat ng Casa Willa sa ilalim ng Alcantara Holdings. Ang kanyang sariling mukha sa video ay puno ng kasakiman, malayo sa mapagmahal na asawang ipinapakita niya sa mundo. Willa, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon para sa atin, para hindi tayo mabaon sa utang. Sigaw ni Octavio, tila nakakalimutan niyang wala roon ang kanyang asawa. Tumingin siya sa bawat sulok ng library, tila naghahanap ng paraan para makatakas. Para sa atin o para sa iyo? Singit ni Eulalia na ngayon ay tuluyan ng humiwalay sa tabi ni Octavio. Officer, alam ko rin kung nasaan ang iba pang dokumentong pinirmahan niya ng labag sa loob ni Willa. I can testify. Basta wag niyo lang akong isasama sa kulungan. Sa motel, isang mapait na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Willa. Ang kanyang sacrifice dilemma engine ay tuluyan ng naging path to redemption engine para sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang no. Hindi na ito takot. Ito ay ang pait ng isang pusong tinrider ng taong pinakaminahal niya. Ang bawat haplos ni Octavio sa kanya noon ay tila naging maliliit na uod na gumagapang sa kanyang balat. Akala ko ay tapos na ang lahat nang marinig ko ang pagkakalansing ng posas ni Octavio. Ngunit ang kanyang huling mga salita ay tila isang lason na muling dumadaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng maliit at mapanglaw na motel room, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng luma at kinakalawang na electric fan. Nakatitig si Willa sa itim na screen ng kanyang laptop. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang kanyang sariling refleksyon, kundi ang madidilim na pasilyo ng isang ospital sa Singapore.
10 taon na ang nakalilipas. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila naging kasing pait ng hanging umiihip sa kalsada ng Lucky Plaza kung saan dati ay nagtatrabaho siya hanggang sa mamuputi ang kanyang mga labi para lamang may maipadala sa kanyang pamilya. Dahan-dahang hinaplos ni Willa ang kanyang tiyan. Ang hapdi na matagal na niyang ibinaon sa limot ay tila muling gumising. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naririnig niya ang iyak ng isang sanggol. Isang iyak na hindi niya kailanman nayakap ng matagal. "Willa, are you okay? You look pale." Narinig niyang boses ni Ate Santos mula sa kanyang cellphone na nakalapag sa mesa. "Attorney, tell me the truth." Garalgal ang boses ni Willa habang nakatingin sa kawalan. "Nahanap ba ni Octavio ang tungkol sa anak ko? Ang sabi niyo sa akin noon, pumanaw siya matapos ang panganganak ko sa Singapore, na wala na akong babalikan." Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Ang tunog ng paghinga ng abogado ay tila isang mabigat na pasanin. "Willa, we need to talk in person. Octavio has been digging into your medical records there. He found something that I've been trying to protect you from for years." Naramdaman ni Willa ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng kama. Ang Sacrifice Dilemma engine ay muling umandar, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa pera o mansyon. Ito ay tungkol sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na iniwan niya sa ibang bansa para lamang mabigyan ng magandang buhay ang mga taong nagnakaw din sa kanya sa huli. Kinuha niya mula sa kanyang lihim na bulsa ng bag ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol, isang kulay rosas na sapatos na kailanman ay hindi nagamit. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging ebidensya ng kanyang pagiging ina na itinago niya sa likod ng kanyang pagiging matagumpay na negosyante. Ang amoy ng lumang tela ay tila nagdala sa kanya pabalik sa gabing pinili niyang magtrabaho kahit may sakit para lang mabayaran ang utang ng pamilya Alcantara na akala niya ay katuwang niya sa buhay. "Attorney, please. If my daughter is alive and Octavio is using her to get back at me, I will burn everything I have just to see her." Madiing wika ni Willa, ang bawat salita ay punong-puno ng determinasyon at pait. Ipinagbili nila ang sarili kong laman at dugo para lang sa pera Diyos ko solita. "Paano niyo nagawa ito sa akin?" Ang boses ni Willa ay tila isang marupok na bubog na dahan-dahang nadudurog sa loob ng malamig na silid ng motel. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may kasamang pait na tila lason. Nakatayo siya sa harap ni Doña Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang dokumento mula sa Singapore General Hospital. Ang puting papel ay tila nagiging isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga palad. Sa loob ng 10 taon, binuo ni Willa ang Casa Willa bilang simbolo ng kanyang tagumpay at pagmamahal sa pamilya. Akala niya ang pagkawala ng kanyang anak sa Singapore ay isang malupit na biro ng tadhana, isang parusa ng langit. Ngunit ang katotohanan ay mas talamak pa sa anumang sakit. Habang siya ay nagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw, habang tinitiis niya ang gutom at pagod para lang maipadala ang bawat sentimo kay Octavio, ang pamilyang pinaglilingkuran niya ay itinuring na kalakal ang kanyang sariling anak. "Nalaman ko ang lahat dahil sa mga lihim na sulat ni Solita na nahanap ko sa lumang vault ni Octavio bago nila ako itapon sa ampunan." Paliwanag ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pasan. Isang mayamang pamilya sa Singapore ang kumuha sa bata. Binayaran nila ang lahat ng utang sa pagsusugal ni Octavio noon, kapalit ng pananahimik at pagpawi sa lahat ng bakas ng bata. Naramdaman ni Willa ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na sumasabay sa kumpas ng kanyang galit. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay tuama sa matigas at malamig na semento nang walang anumang tunog,
kundi ang marahas na paghinga niya. Ang kanyang palasyo, ang Casa Willa, na nagkakahalaga ng 180 milyong piso, ay tila naging isang malaking monumento lamang ng kanyang pagkabulag at ang kalupitan ng mga alkantara. Willa, kailangan nating kumilos ng mabilis. Wika ni Ate Santos mula sa kabilang linya ng telepon. Nalaman ko na ang mga abogado ni Octavio ay sinusubukan ng kontakin ng pamilya sa Singapore. Gagamitin nila ang bata para bawiin mo ang lahat ng demanda. They are planning to use your daughter as a shield. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Willa. Ang dahan-dahang pag-akyat ng determinasyon ay tila isang apoy na tumutunaw sa kanyang mga luha. Tumayo siya, inayos ang kanyang maikling buhok at hinarap ang salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang biktima ng kataksilan. Siya na ang isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang nawalang anghel. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila, attorney, mading sabi ni Willa. Ang kanyang boses ay tuyo at puno ng panganib. Kung akala nila ay mapapasunod nila ako gamit ang takot, nagkakamali sila. I will take back my daughter and I will make sure Octavio and Solita will spend the rest of their lives rotting in hell for what they did. Ang bawat patak ng luha ko, noong nanganak ako ng mag-isa sa Singapore, ay naging lason na ngayon sa aking mga ugat. At ikaw, Octavio, ang unang hihigop ng pait nito. Ang boses ni Willa ay hindi nanginig habang hawak niya ang cellphone sa gitna ng madilim na silid ng motel. Ang bawat salita ni Octavio mula sa loob ng kulungan ay tila mga kuko ng hayop na kumakalos sa kanyang pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya matitinag. Sa loob ng 10 taon, ang takot ang naging anino niya. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay mas matalas pa sa anumang banta ng isang talunan. Isipin mo ng mabuti. Narinig niyang muling pagsasalita ni Octavio, ang tono ay puno ng mapanuyang kumpiyansa. Isang pirma mo lang sa deed of donation ng Casa Willa pabalik sa akin at ibibigay ko sa iyo ang pangalan ng pamilyang kumupkop sa anak mo. Isang mansyon kapalit ng address ng batang matagal mo nang iniiyakan. Fair trade, di ba? Naramdaman ni Willa ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang puso ay nagniningas na parang baga. Ang Casa Willa ay itinayo ko sa mansa ng aking pawis, Octavio. At ang aking anak ay hindi isang ari-arian na maaari mong itinda ng paulit-ulit. Ngayong alam ko ng buhay siya, hindi mo na ako kailanman magagapi. Marahas na pinatay ni Willa ang tawag. Ang tunog ng pagbagsak ng cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumingon siya kay Doña Victoria na nakaupo sa gilid ng kama. Ang matanda ay tila isang anino ng nakaraan na punong-puno ng pagsisisi. Willa, may isa pang lihim na hindi alam ni Octavio. Mahinang wika ni Doña Victoria. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na susi mula sa kanyang pitaka. Ang Nara desk ng ama mo, may ikalawa itong compartment sa ilalim ng pinakapaa. Doon itinago ni Solita ang orihinal na adoption papers na may pirma ng pamilya sa Singapore. Akala nila ay nasunog na yon, ngunit iniligtas ko ang mga papeles bago nila ako tuluyang itapon. Naramdaman ni Willa ang biglang pag-akyat ng pag-asa. Ang Sacrifice Dilemma engine ay tuluyan ng napalitan ng Redemption engine. Hindi niya kailangang ibigay ang kanyang mansyon. Kailangan niya lang bawiin ang huling alas na ninakaw sa kanya. Mabilis na kumilos si Willa. Sa tulong ni Ate Santos, naganda siya para sa kanyang paglipad patungong Singapore. Ngunit bago yon, kailangan niyang harapin ang huling pagtatangka ni Eulalia na iligtas ang sarili nitong balat. Isang mensahe ang dumating. Willa, nasa akin ang video ng huling transaksyon ni Solita sa Singapore. Magkita tayo sa tapat ng Casa Willa ngayon din. Mamatay ka na lang sana sa Singapore noon, Willa, para hindi mo na nagulo ang marangal na pangalan ng mga alkantara. Ang boses ni Doña Solita ay pumailan lang sa madilim na eskinita, puno ng put at desperasyon.
Nakatayo ang matandang babae sa gilid ng itim na van, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan si Willa na napasandal sa malamig na pader. Ang bawat salita ni Solita ay tila isang lason na gustong tumapos sa huling lakas ni Willa. Sa loob ng maraming taon ito, ang mukhang pinaglingkuran ni Willa, ang mukhang itinuring niyang pangalawang ina, ngunit na yon ay isa na lamang itong halimaw na nag-iwan ng sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi ako namatay noon, Solita, dahil kailangan ko pang saksihan ang inyong pagbagsak, madiing sagot ni Willa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kahit na may dalawang lalaking nakamaskara na nakatayo sa kanyang harap. Ang takot ay matagal nang nilamon ng kanyang pag-ibig sa anak na si Isabel. Naramdaman niya ang matigas na semento sa kanyang likuran. Ngunit sa loob ng kanyang bag, naroon ang susi mula kay Doña Victoria. Ang susi sa katotohanan, mabilis ang naging pangyayari. Bago pa man makahakbang ang mga lalaki, isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ang bumulaga sa kanila. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ay umalingaw-ngaw na sinundan ng tunog ng mga sirena sa malayo. Dumating si Ate Santos kasama ang mga awtoridad na kanina pa palang nakasubaybay sa bawat kilos ni Solita matapos ang pag-amin ni Eulalia. Solita Alcantara, wala na kayong matatakbuhan, wika ni Ate Santos habang bumababa ng sasakyan. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong eskinita. Napasigaw si Solita sa galit, isang tunog ng pagkatalo na tila isang hayop na nasugatan. Marahas siyang kinaladkad ng mga pulis patungo sa kanilang sasakyan. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng post, isang kabalintunaan sa kanyang nadungisang danggal. Pinanood ni Willa ang bawat segundo ng pagbagsak ng babaeng nagnakaw sa kanyang anak. Walang saya sa kanyang puso. Tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan at pagpapalaya. Dumiretso si Willa sa Casa Willa sa huling pagkakataon bago ang kanyang paglipad. Pumasok siya sa library na tila ba isang estranger sa sarili niyang mansyon. Lumapit siya sa nara desk ng kanyang ama, lumuhod sa sahig at kinapa ang ilalim ng paa nito. Isang mahinang tunog ng pag-click ng kahoy ang narinig at dahan-dahang bumukas ang isang maliit na drawer. Doon sa loob ng nakatagong espasyo, nakita niya ang isang lumang sobre na may tatak ng Singapore Legal Services. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang papel. Nakita niya ang pangalan ng pamilyang kumuha kay Isabel, ang pamilyang Lee. At sa loob ng sobre, may isang maliit na litrato ng isang batang babaeng may mga matang kamukhang-kamukha ng kanya, hawak ang isang maliit na kulay rosas na sapatos na katulad ng itinatago ni Willa. 10 taon ng bawat gabi, binuo ko ang mukha mo sa aking mga panaginip. Ngunit wala palang hiigit sa init ng iyong maliit na kamay na muling dumampi sa aking pisngi. Sa gitna ng isang tahimik na park sa Singapore, kung saan ang mga puno ng angsana ay dahan-dahang naglalagas ng kanilang mga dilaw, na bulaklak nakatayo si Willa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay sumasabay sa kaba at pananabik na matagal na niyang ibinaon sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang harap, ilang metro lang ang layo, ay isang batang babaeng may mahabang itim na buhok na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dahan-dahang lumuhod si Willa sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya mula sa kanyang bag ang maliit at kupas na kulay rosas na sapatos. Ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng paligid. Isabel? Bulong ni Willa. Ang pangalang yon ay tila isang banal na dasal na sa wakas ay nabigkas niya ng malakas. Lumingon ang bata. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nagtagpo ang kanilang mga mata, mga matang parehong-pareho ang hugis, parehong-pareho ang kislap ng lungkot at pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang bata, ang bawat hakbang nito ay tila nagpapahinto sa bawat sakit na dinanas ni Willa sa Casa Willa.
Ikaw po ba ang nasa litrato ni Daddy Lee? Tanong ng bata, ang boses ay malambot at puno ng pag-aalinlangan. Ikaw po ba ang aking tunay na mama? Hindi na nakapagsalita si Willa. Isang hagulgol ng ligaya ang kumawala sa kanyang dibdib habang niyayakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok ni Isabel na amoy vanilla at araw ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng sugat na iniwan ni na Octavio at Sulita. Sa gitna ng yakap na iyon, naramdaman ni Willa na sa wakas tapos na ang kanyang pagiging biktima. Ang bawat sentimo ng 180 milyong piso ay walang halaga kumpara sa init ng yakap ng kanyang anak. Pagkalilipas ng ilang buwan, muling binuksan ang gate ng Casa Willa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng mga maranyang chandelier na para sa mga sakim at wala ng mga piging na puno ng pagkukunyari. Binaklas ni Willa ang malaking karatula na may pangalan ng mga Alcanta. Sa harap ng mansyon, isang bagong karatula ang nakasabit. Bahay lingap isang silungan para sa mga kababaihan. Nakatayo si Willa sa beranda kasama si Isabel at Doña Victoria. Pinapanood nila ang pagdating ng mga unang kababaihang humihingi ng tulong mga inang tulad ni Willa na nakaranas ng hagupit ng kataksilan. Ang Casa Willa ay hindi na isang palasyo ng kasakiman. Ito ay naging isang tahanan ng katarungan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto o sa lawak ng isang mansyon, kundi sa lalim ng kapayapaang nananahan sa loob ng iyong sariling puso. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang muling mabuksan ang mga pintuan ng Casa Willa na ngayon ay mas kilala na sa tawag na bahay linggap. Ang dating amoy na mamahaling pabangmo at alak na puno ng kasakiman ay napalitan na ng halimuyak na mga sariwang bulaklak ng sampagwita at ang nakagiginhawang amoy ng bagong lutong pagkain para sa mga kababaihang nahanap ang kanilang kanlungan sa loob ng mga pader na ito. Nakatayo si Willa sa malawak na baranda pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong hardin. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahampas ng mahinahong hangin at sa kanyang mga mata ay nananahan ng isang uri ng katahimikan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang Casa Willa ay hindi na isang kuta ng mga alkantara. Ito na ang naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Dahan-dahang lumapit si Isabel dala ang isang baso ng gatas. Ang bata ay masigla na at ang bawat ngiti nito ay tila isang gamot na tuluyan ng nagpatuyo sa mga huling bakas ng sugat sa puso ni Willa. Mama, tignan mo po yung mga bulaklak na itinanim namin ni Lola Victoria. Ang ganda na po nila, di ba? Masayang wika ng bata habang nakasandal sa baywang ng kanyang ina. Hinaplos ni Willa ang buhok ng anak. Oo anak, parang ikaw... Unti-unti nang bumubuka ang iyong mga talulot sa ilalim ng pagmamahal. Sa loob ng mansyon, naririnig ang mahinang tawanan ng mga kababaihan sa kusina. Sila ang mga biktima ng iba't ibang uri ng kataksilan na ngayon ay dahan-dahang bumabangon tulad ni Willa. Nakita ni Willa si Doña Victoria sa malayo tahimik na nagbabasa ng libro. Ang matanda ay nahanap na rin ang kanyang kapayapaan matapos bawiin ang lahat ng kanyang ari-arian mula sa kanyang sakim na anak at apo at itinuon ang bawat sentimo nito sa pagpapatakbo ng bahay lingap. Kinuha ni Willa ang isang lumang litra. Tumula sa kanyang bulsa ang litrato niya nung siya ay nagtatrabaho pa sa Singapore. Tiningnan niya ang kanyang sarili na puno ng pagod at lungkot. Dahan-dahan niyang itinupi ang litrato at inilagay sa loob ng isang maliit na kahon. Hindi niya ito itatapon dahil ito ang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katibay. Naisip ni Willa si Octavio at Sulita na ngayon ay nagdurusa sa loob ng rehas. Hindi na siya nagtatanim ng galit. Ang galit ay isang kadena. At sa sandaling pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging mapagtiwala, tuluyan na siyang nakalaya. Ang katarungan ay nakamit na hindi sa pamamagitan ng paghihigante,
kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang buhay na mas matatag at mas makabuluhan. Mama, bakit mo po tinititigan ang langit? Tanong ni Isabel. Ngumiti si Willa at tumingin sa malayo kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumutitap. Dahil sa wakas, anak, ang gabi ay hindi na nakatatakot. Ang Casa Willa ay hindi na palasyo ng mga sakim. Ito na ang ating tahanan, ang tahanan ng mga malalaya. Humarap si Willa sa kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Ang tunog ng kanilang paghinga sa gitna ng payapang gabi ay tila isang himig ng tagumpay. Ang bawat pako, bawat semento at bawat hibla ng nara sa mansyong ito ay saksi na ngayon sa isang bagong pangako na ang isang babaeng may dangal ay kailanman hindi magagapi ng kahit anong uri ng kasakiman. Tapos na ang bagyo. At sa Casa Willa, ang araw ay mananatiling nagniningning para sa mga pusong natutong bumangon mula sa ulan.